Yan, may Toyota Altis tayo mga boss. So basic lang naman tong ituturo natin sa inyo. Baka makapag-share lang ng konti sa mga ganitong problema. Eto, ipapakita ko na sa inyo mga boss kung ano naging problema ng ating Toyota Altis. No mga boss, tapos nagpalit ng oil sending, nag-top up na ng langis, ay andun pa rin yung problema. So ngayon mga boss, titingnan natin kung gaano ka totoo yung naging problema nito ni Bossing dito sa kanyang Toyota Altis na ayaw mamatay yung oil indicator. Right, so start natin. Ito yung oil indicator nyo mga boss. So start. Yun, umaandar na mga boss pero nakailaw pa rin yung oil indicator nya. Wow, hindi namatay. Ayan o. So titingnan natin sa harap. Tapos kung mapapansin mo, sobrang ingay ng makina mga bossing, no? So may langis naman siya. Walang umaakyat na langis, pero tama yung level niya ng langis, no? So hindi man lang kumalat sa dipstick. So ayan. So ano ba naging problema sa mga ganito mga bossing? Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon sa mga ganitong problema na halimbawa nagpalit na kayo ng oil sending, so nag-top up na kayo ng langis pero nakailaw pa rin yung oil indicator natin. So dito pwede nating isipin mahina yung pressure ng oil pump or barado yung oil pump strainer. So dito mga boss, ang diagnose natin dito ay barado yung oil pump strainer. So paano ba natin malinis yun? Ibababa natin yung crankcase nito mga boss. Pag binaba na natin yung oil pan o di kaya crankcase, ay makikita na kaagad natin yung oil pump strainer nito. No, so i-share ko sa inyo kung gaano kadumi or gaano kabara yung oil pump strainer nitong Toyota Altis natin na 2002. So mamaya kasi mangyari din sa mga Toyota Altis nyo o di kaya hindi lang sa Toyota Altis nangyayari to, sa iba't ibang sasakyan, no? So ipapababa ko yung crankcase nito, tapos papakita ko sa inyo yung oil pump strainer. Yan na nga mga boss, nakababa na yung strainer natin. So papasilip ko sa inyo yung dumi nito or bara ng ating oil pump strainer. Ayan o, sobrang daming bara sa ilalim. Ayan, kasiksik. Huwag ka panungkit ka hindi. Pakita natin. Panungkit lang. Ayan o, yun sa ayan, yan. Ayan na! Ang dami po nakasiksik niyan sa ilalim. Wow! Yan. Sige, linisin mo na. Tuklapin mo to. Yan yung crankcase. So ganyan lang po pagbaba. Dito lang po nakalagay yung oil strainer natin mga boss. Yan. So kayang-kaya nyo pong mag DIY. Crankcase lang po ang inyong kakalasin sa mga ganito. So ayan, linisin mo na kabinje. Tapos pagkatapos malinis, papakita ko sa inyo kung mamamatay na ba yung oil indicator natin. Para malinis nga natin ng husto yan mga boss, ang ginawa namin, ginupit namin yung pinakatakip. So pag nalinis natin yan, ibabalik rin natin yung takip na tinabas natin para bumalik ulit sa original yung ating oil pump strainer. Ginupit lang namin yan para lahat na nakasiksik sa ilalim
ay malinis talaga natin ng husto mga bossing. Tapos ito, nasa linan langis. May takip. Yan. Bigyan mo ng takip. Testing na natin kung mapapatay na yung indicator nung ano. Check na kung mapapatay na yung indicator. So, yan ang concern natin mga bossing. Yan. Yung indicator ng langis natin. Oil indicator. So, dati umiilaw. So, yung naging yung naging hatol natin dito ay yung oil pump strainer. So, pagbukas nga natin sobrang dumi. Start na natin kasi hinahatulan siya ng oil sending. Eh wala pa rin namang nangyari doon sa oil sending. So dito na po to sa strainer natin. So start ko na. Yun, patay agad, di ba? Ayos. Wala na, saglit lang. Patay na yung oil indicator. Isa pa? Yan, goods na nga yung ginawa natin mga bossing at hindi na umilaw talaga yung oil indicator simula nang nalinis natin yung oil pump strainer. Ang mapapansin nyo mga boss, pag mga barado yung inyong mga oil pump strainer, unang-una pag in-start nyo yan, magaspang po ang andar ng inyong makina o maingay yung timing chain. Yan ang mararamdaman nyo sa mga ganitong baradong oil pump strainer. Tapos hindi namamatay yung oil indicator. Kahit magpalit kayo ng oil sending unit or magdagdag kayo ng langis, ay nakailaw pa rin yan pagkabarado po ang ating oil pump strainer mga bossing. So ayun mga boss, kung maka-encounter din kayo sa mga Toyota Altis nyo mga bossing, no, hindi kaya BIOS na hindi namamatay yung oil indicator, nagpalit na kayo ng oil sending, so tama naman yung level ng inyong langis or sukat, ay nakailaw pa rin lagi yung oil indicator. So yun po, i-check nyo agad yung inyong oil pump strainer. Sobrang barado po yan, kagaya ng ginawa natin sa Altis na ito. Wala na pati yung gas pump, yung andar. Pagka barado kasi oil pump strainer, yun magaspang, maingay, timing chain, valve capit. Malakas na tumalsik yung langis. Dati wala yan. Alright, tapos na. So ayun mga boss, sana nakapag-share tayo sa naging problema ng Toyota Altis natin na laging umiilaw yung kanyang oil indicator. Ayan, na-solve natin. Naging problema lang po, oil pump strainer, sobrang barado. Hindi po oil sending na tulad ng sinasabi ng ibang pinagpachekan nitong sasakyan na to. Alright.